Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa maulang araw na ipinagkaloob niya sa ating sa umagang ito. At salamat po at tayo nandito upang muli pinadala ng Diyos sa kanyang kabutihan at siya yating pasalamatan, purihin at sampahin sa Espiritu at Pagpumanan. Kahit natin sa tayo as we sing for the Lord for our first song on that day, and then who is like the Lord sa ating pong pamuli, good and gracious King, Panginoon ng Panginoon. Let's sing on that day. Ang salita ng Diyos sa mga dalagang is the judgment. Tayo matakbo. Mayroong pecha kung saan sa Diyos. Pray na.
siya ay dakila sa kanyang pagliligtas sa atin at siya ay walang katulad. On our second song, ulitin po natin, Who is like the Lord? Servants, hosts of heaven, all creation praise the name of the Lord. Night and morning, singing glory now and forevermore. Earthly kingdoms, all dominions, bow before Him, praise the name of the Lord. None as holy, none as worthy, now and forevermore. Bowing adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? Our Lord Jesus, for our weakness, to redeem us, praise the name of the Lord. In His kindness, He will keep us now and forevermore. Bowing adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Raised us from the ashes, He has turned our graves to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? High and holy, meek and lowly. There is no one like you. Our Messiah, here beside us. There is no one like you. High and holy, meek and lowly. There is no one like you. Our Messiah, here beside us. There is no one like you. Bowing adoration, He is high above the nations. Who is like the Lord our God? Raised us from the ashes, He has turned our graves to gladness. Who is like the Lord our God? Who is like the Lord our God? Amen. Muli ang ating
ng Diyos ay walang katulad. Amen. At walang sino mang may hahambing sa Kanya at sa Kanyang kadakilaan. Sa ating panguling awit, Good and Gracious King. I approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from the good and gracious King. I will give to you my burdens, and you give to me your strength. Come and fill me with your spirit, and I sing to you this praise. You deserve the praise and glory. Oh, what grace that you would see me as your child and as your friend, safe, secure in you forever.
kanyang nilikha at sa lahat ng kanyang iniligtas. Tayo po yung bukas sa panalangin. O dakilang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Ngayon nagkaloob, pagamat maulan, Panginoon, ay nandito pa rin po ang inyong mga anak upang makiisa sa araw na ito na inyong itinalaga upang aming itaas ang katilain at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan ng Diyos. Maraming salamat po. Bagamat maulan, masugit ang panahon at sa ibang mga lugar ay hindi lang po ganito kanilang naranasan, kundi mga pagbaha. Subalit kami, O Diyos, ay iniwas mo sa gayong pagkakataon at ngayon kami nandito at nandito sa isang komportableng kalagayan upang kami ay magpuri at magpasalamat, Lord. Sa kabila ng lahat ng ito, nais po namin alalahanin ang mga kasalukuyang binabayo ng bagyong si Ramil, Panginoon. Lalo na yung mga kapatid po namin sa pananampalataya na ngayon ay nandurusa sa mga paninira at perwisyo na idinudulot ng bagyong ito. Araw pa naman po ng linggo, pihado Panginoon, marami po sa mga gawain sa lugar po doon, katulad ng Iloilo, Capiz, Rojas, at marami pa pong iba't ibang mga probinsya, Panginoon, na kung saan ay sa malamang ang mga mananampalataya ay hindi makakapagtipon dahil sa kanilang sitwasyon. Lord, tulungan niyo po ang mga mananampalataya nito. Tulungan niyo po ang mga kapatid na ito. Kinikilala po namin na sila'y aming kaisa sa inyong iniingatang iglesia. Kaya ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Bigyan sila ng kalakasan, encouragement at comfort sa mga pagsubok na ito na kanilang pinagdadaanan. At inaalala pa rin po namin yung mga nasalanta ng mga lindol at mga pagbaha at sunog sa iba't ibang lugar, katulad sa Davao, Panginoon, sa Cebu. Naalala pa rin po namin sila, Panginoon, doon sa perwisyo na kanilang naranasan. Patuloy, Lord, Ikaw ang lumabay din sa kanila at magbigay ng kalakasan. At kami naman ay nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa kabila ng aming lugar ay katulad din ng lugar na iyon, Panginoon, nandito rin ang mga pagrebelde sa iyo, nandito rin ang mga maluluhang mga pagsanungat at pagsalangsang sa iyo at sa iyong Ebanghelyo. Subalit, Panginoon, minabuti mo na kami ay ingatan sa mga bagay na iyon. Kaya tunay na karapat-dapat ka sa mapapuri at pagsamba diyan pa lang sa mga bagay na yan, Panginoon. At maliban pa dyan ay iniingatan mo kami, inilalayo mo kami sa mga malulubhang karamdaman at sakit na yung iba ay pinagdurusahan din nila sa oras na ito. Napakarami po namin, O Diyos, na dapat ipagpasalamat at ipagpuri sa inyo, na dahil sa kawalan at pagbabaliwala namin sa oras ng panalangin ay hindi namin madalas nababanggit at hahain sa iyong presensya, sa iyong altar ng biyaya, Panginoon. Subalit sa oras na ito, nais po namin alalahanin ng lahat ng ito. Ang lahat ng ito na kung saan nagpapakilala sa iyong kabutihan, nagpapakilala sa iyong kahabagan, nagpapakilala na ikaw ay makapangyarihan, na ikaw ang may kontrol ng lahat ng mga bagay at walang anumang nangyayari sa mundong ito na hindi dumadaan sa iyong pangangasiwa. Maging ang Diablo o si Satanas, Panginoon, ay hindi makakakilos ng kanyang ninanais maliban na ito'y iyong mahintulutan at ito'y batid niya, Panginoon, sapagkat siya'y matagal nang natalo, mahigit 2,000 taon doon sa krus ng Kalbaryo, nung ang aming Panginoong Hesus ay pusang loob na inalay ang kanyang dugo at ang kanyang katawan at ang kanyang buhay para sa aming katubusan, para sa aming kapatawaran ng aming kasalanan, para kami makalaya sa kaparusahan ng kasalanan
at matanggap namin ang katwiran at ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang aming pagtitipon. Pagpalain mo po ang bawat isang nandirito. At tulungan mo po at kataguin ang bawat isa sa kanilang mga kabigatan, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga karamdaman. O Diyos, ang dami pong may mga karamdaman ngayon dahil sa paiba-ibang panahon at sa malimit na pag-ulan, ay ang dami pong Panginoon na nakakaranas ng karamdaman, O Diyos, at hindi po biro ito sapagkat napakabilis po ng pagkahawa ng bawat isa. Kaya patuloy tulungan niyo kaming mag-ingat, Panginoon, at kayo magbigay ng katalinuhan sa amin, Lord. Nais namin alalahanin yung lahat ng mga kapatid namin sa Good Shepherd na may mga karamdaman katulad nitong virus na ito, Panginoon. Doon lang po sa lugar ng kaluluwan sa aming gawain doon, Panginoon, mahigit at po ang may mga viral na karamdaman. Lord, tulungan niyo po sila, maging ang kanilang pastor at ang kanyang mga anak ay nagdurusa sa mga karamdaman ito. Gayon din sa San Francisco, sa may Dawe, Panginoon, maging sila Pastor Alfie, hanggang ngayon, Panginoon, ay hindi rin sila makakadalo dahil sa pag-iwas nila na makahawa sa karamdaman ito. Tulungan niyo po ang gawain doon, Panginoon, sa mga oras na ito. Gayon din, Lord, yung iba na dito sa Santa Rosa na meron din mga karamdaman gayon, inihiling namin ang iyong pagpapagaling. Ikaw ang patuloy na humipo at mag-ingat sa amin mula sa karamdaman ito. Yung iba na uwi sa dengue, Panginoon, at meron pa po kaming mga nadaanan papunta rito na namatayan dahil sa dengue. At nagpapasalamat kami na kami iniingatan mo patuloy sa mga karamdaman ito. At yung mga nakaranas po nito, O Diyos, ikaw ang magpagaling sa kanila. Nais namin nalalahanin si Kuya June na sa oras na ito ay dumadaan din sa pananakit ng katawan at lagnat. Panginoon, tulungan niyo po siya, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Ingatan po at ilayo sa mga karamdaman ito. At kung sino pa po, O Diyos, na wala rito at maging sa mga araw ito, ito ang patuloy na humipo ng kanilang mga katawan sa konting sama ng katawan, ubo, sipon, sakit ng ulo, trangkaso, pananakit ng ngalangala, Panginoon, Lord, ikaw pong humipo sa bawat isa. Sa iyong habag at biyaya, ikaw lang, Panginoon, ang tanging kalunasan ng lahat ng sakit. Subalit, kami ay may pag-asa kay Kristo na isang araw ay babalik siya at sa kanyang pagbabalik, magiging malaya na kami, hindi lang sa kasalanan, sa kapangyarihan at presensya ng kasalanan, kundi maging sa mga karamdaman nito. Pupurihin ka, Panginoon, tunay na napakapalad namin kay Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Nais din namin alalahanin, Panginoon, si Sister Cecil sa kanyang pakikipagbaka sa stage 4 breast cancer, Panginoon, na ikaw patuloy ang magbigay ng kagalingan at lakas at katatagan sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Patuloy siyang magtiwala at tumawag sa inyo. At nawa, Lord, ang karamdaman ito na dumako sa kanya ay paralisahin po ninyo at walang magawang anumang paninira sa kanyang buhay at sa kanyang kalusugan, kundi makapagpatuloy siya sa paglilingkod sa inyo, makapagpatuloy siya ng maraming taon pa, na mapalaki niya kanyang mga anak at makasama pa nila siya ng matagal. At ito'y sa inyong habag at biyaya lamang, O Diyos. Katagpuin niyo rin po sila sa napakalaki po nilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Hindi po biro ang kanilang mga pangangailangan. Lord, humipo po kayo ng mga kapatid na kanilang nilalapitan na tutulong sa kanila, Panginoon, sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bagamat hindi po sila masyadong nagsasalita, ay alam po namin, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan kung gaano ito kahirap, Panginoon.
Ang maghanap ng 100,000 pataas buwan-buwan, Panginoon, ay hindi po biro. Tulungan niyo rin ang mga ahensya ng gobyerno na kanilang nilalapitan, Panginoon, sa inyong habag at biyaya. Nawa, maaprubahan po lahat ng ito at matanggap nila lahat ng tulong, Panginoon, kaysa ito po ay makurakot lang ng mga ganit na opisyal namin sa gobyerno, Panginoon. Patuloy makapagpo kayo sa Pilipinas at alisin niyo po lahat ng mga opisyal na ito na walang ginawa kundi mansamantala sa kanilang posisyon at pahirapan ng mamamayang Pilipino. Katulad ngayon sa gitna ng maraming mga pag-ulan at pagbagyo, Lord, makapag po kayo sa aming bansa. Magtayo po kayo ng mga leader na matutuwid, katulad po ni na Vico Soto, Panginoon, ni na Mayor Isko, na magiging tapat sa kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoon. Dahil din na isinang alalahanin si Ate Lani, Panginoon, nakalalamas lang sa ospital, na patuloy ikaw mag-ingat sa sanggol sa kanyang sinapupunan at sa kalusugan ni Ate Lani. Ikaw patuloy, Lord, ang umipo ng kanilang mga katawan at nawa lumipas ang siyang na buwan, Panginoon, at mailuwan po ng ligtas, malusog at matiwasay ang sanggol sa kanyang sinapupunan, maging si Ate Lani, Panginoon, ay maging maayos at patuloy ikaw ang kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, at nawa patuloy silang magtiwala sa inyo. Patuloy mo i-bless ang gawain ito, patuloy kang tumawag ng mga individual at mga pamilya sa iyong pagliligtas at maksama namin silang maglingkod sa inyo ng matapat. Salamat po, wala po kami nimang nais kung hindi ang maitaas ka sa aming mga buhay at sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, mananako at Diyos na si Jesus. Amen. Respect po tayo. Psalms chapter 40, verse 9 to 13. I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips, O Lord, thou knowest. I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. For innumerable evils have compassed me about, mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head, therefore my heart faileth me. Be pleased, O Lord, to deliver me, O Lord, make haste to help me. Amen. Magandang umaga po. Good morning po sa bawat isa. Amen. Amen. Mahalin mo po. Amen. Amen ng Panginoon. Bagamat masungit ang panahon, amen, nandito po kayo upang makasama po namin sa pananambahan. Amen. Okay, tayo po ay magpatuloy sa ating series of lessons sa umagang ito. Tayo po ay nasa aklat ng unang Tesalonica. At ngayon po ay tayo ay nasa huling bahagi ng kabanatang 4 sa aklat ng unang Tesalonica. Amen. Sa ating pong teksto, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 hanggang 18. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral sa umaga ito. So shall we ever be with the Lord. Verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which sleep in Jesus will God bring
with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Then, wherefore, comfort one another with these words. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po sinundaling dumulog sa trono ng biyaya upang humingi ng gabay sa Banal na Espiritu. O Diyos na dakila ng banal, salamat po sa inyong mga salita na binasa, na tunay na naghahayag ng mga dakilang katotohanan na magbibigay o nagbibigay ng tunay na pag-asa sa aming mga sumasampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po ang oras na ito at patuloy kayo ang mamuna sa bawat isa. Tulungan niyo po na ito ay maging malinaw sa aming mga mananampalataya at ito ay panghawakan namin at patuloy maging dahilan upang lalong lumakas at tumibay ang aming mananampalataya at pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo at sa Kanyang Ebanghelyo. I-bless niyo po bawat isa, kayo ang magbukas ng aming mga kaunawaan, ng aming mga mata at tenga para sa pagkaintindi ng inyong mga banal na salita sa pamamagitan ng inyong gabay, ng inyong mga pangyarihang banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa mga salitang ito ni Apostle Paul, mga kapatid, ay tinatalakay niya yung ating mga nabanggit na nakaraan, na kung saan sapagkat hindi nagkaroon ng sapat na panahon ang apostol na si Pablo sa pagtuturo niya sa mga taga-Thessalonica, at siya po ay pinaalis ng mga hindi mananampalataya doon sa lugar na yun. Pagkatapos ng halos isang buwan, ay may mga paksa po na hindi na ituro. May mga paksa na hindi na ibigay ng butihin at mapagmahal na apostol na si Paul. At isa rito ay ang patungkol sa pagkabuhay na maguli. Amen? Mayroon pong pagkabuhay na maguli. Amen? Lalo na sa mga mananampalataya ay nangako ang Diyos na tayo po, ang mga sumasampalataya sa Kanya, ay ibabangon ng ating Panginoong Jesucristo sa mga huling araw. Kaya lang, dito po sa mga taga-Thessalonica ay mayroong katuruan na katulad ng ating nabanggit nung nakaraan, mayroon silang paniniwala na mayroong isang maitim na Diyos na kung saan ang lahat ng namamatay ay Kanyang ginagawang bilanggo. At hindi na sila nakakaalis doon magpakailan paman. So ngayon, ang akala nitong mga mananampalataya na naturuan ni Pablo, akala nila yung mga mahal nila sa buhay na namatay, bagamat sila yung mananampalataya na rin, ay nakuha rin itong maitim na Diyos na ito na ginagawa niyang alipin o preso itong mga kaluluwa ng mga namatay at hindi na sila nakakaalis. So ito po yung nagbibigay sa kanila ng mga pagtangis na katulad ng mga hindi mananampalataya. Okay? Hindi po masama ang tumangis, lalo na kung tayo po ay nawawala ng mahal sa buhay. In fact, kahit hindi natin mahal sa buhay yung nawala,
kung kakilala natin o malapit sa atin, ay nagkakaroon din tayo ng sabihin natin certain level ng pagtangis, mga kapatid. No? Pero kung ito'y mahal natin sa buhay, talaga namang yung pagtangis ay totoong nandiyan. So hindi po masama ang pagtangis, lalo na kung ito ay may dahilan at ito ay ginagawa ng tama. At ito yung nais ni Pablo na yung mga pagtangis na ginagawa nitong mga taga-Thessalonica para sa mga mahal nila sa buhay na pumanaw at sa mga kaibigan nila, kakilala nila na pumanaw, ay ninanais ni Pablo na yung kanilang pagtangis ay mailagay sa tama at hindi maging katulad ng pagtangis ng mga wala sa Panginoon. Naalala ko nung kami po'y wala pa sa Panginoon, nung kami mga maliliit pa, at talaga naman itong mga kapatid ng nanay ko, palibasa, malalaki po yung mga katawan, ano? Naalala ko nung namatay yung aking lolo, pag natumba yung isa, matutumba na lahat. Parang sila mga domino eh. Pag natumba yung isa, hihimatay na lahat. Tapos yung ginagawa ng iba, pinipisil yung butit. Pinipisil, pag hindi magisil sa pagpisil ng butit, kinakagat yung yung daliri na malaki sa paa. Galing ng langit yun, papunta sa cemetery. So, yun ang ginagawa nila. Kinisan mo yung pilis, sabi nila. Pag ginawa naman nila yun, magigising naman. Matataba yung mga kapatid ng nanay ko nung mga panahon, talagang para silang mga Damiana. So, tapos talagang umiiyak, parang walang pag-asa, na parang mawawala na. Pero mga kapatid, pag ikaw ay mananampalataya na, alam mo na yung mahal mo sa buhay, lalo na nakasama mong naglingkod sa Panginoon, alam mo na siya ay makakasama ng Panginoon. Amen? Kasi malinaw yan na sinabi ni Paul sa Philippians chapter 2, sabi niya, to be absent from the body is to be present with the Lord. Na kung mawala ka sa katawan, sabi ni Paul, ay paparoon ka sa presensya ng Panginoon. Ano? Kaya hindi totoo yung sinasabi, yung tinuturo ng mga naglalakad dyan na grupo-grupo, na sinasabi nila pag namatay daw yung isang tao, ay nandun na lang siya. Yung tinatawag nilang soul sleep. Yung katawan at yung kaluluwa nandun na lang. At unconscious na siya, wala na siyang alam. Hindi po totoo yun. Ano? Malinaw na sinabi ni Paul, to be absent from the body is to be present with the Lord. At ito yung sinasabi ni Paul dito sa verse 13. Sabi niya, I would not have you to be ignorant. Huwag kayong maging mga ignorante. Ibig sabihin, huwag kayong tumangis na para bang kayo'y walang pag-asa. Since tayo ay nasa Panginoon, tayo ay nasa kay Kristo, ang mga pagtangis natin ay hindi dapat katulad ng mga pagtangis na mga wala sa Panginoon. Dahil kung sila iniisip nila yung mahal nila sa buhay, ay ikinulong ng maitim na Diyos doon sa madilim na lugar, tayo na nasa Panginoon, ang sinasabi ni Paul, ang mga mahal natin sa buhay na pumapanaw ay nandoon nakakasama ng Panginoon sa kanyang presensya. So, huwag tayong maging ignorante. Ang sabi po na ni Paul, naalala ko nung si Papa ko, nung tatanggalin na namin yung respirator. Respirator ba dapat ito? Yung pump, ano po? Yung intubator, ano? Bago namin tinanggal, ang sabi ko sa mga mahal ko sa buhay, ang sabi ko sa pamilya ko, umawit muna tayo. So, nandun po yung Papa ko, umaawit kami ng Amazing Grace, to God be the glory. Umaawit kami ng How Great Thou Art sa Panginoon. At pagkatapos na nalangin kami sa Diyos, ipinagdiwang namin ang kanyang buhay, ipinagpasalamat namin sa Diyos. At maya-maya yung nurse na nag-ooperate dun sa intubator, ay nakita namin, umiiyak din siya. At pagkatapos ay nung hindi siya nakatiis
nagtanong siya, sabi niya, alam niyo, ang tagal ko ng nurse dito. Sabi niya, ang tagal ko nang nakakakita ng mga namamatayan dito, sabi niya. Pero bakit kakaiba kayo, sabi niya. Bakit kayo, sabi niya, kahit na may pag-iyak kayo, sabi niya, nagpapasalamat kayo sa Panginoon at masaya kayo. Of course, kasi alam namin si Papa nasa langit, amen? Kaya ganun po, bagamat masakit, alam natin na yung mahal natin sa buhay ay nasa Panginoon. Lately, isang dakilang lingkod na naman ng Diyos, ang biglaang pumanaw. Mga kapatid, ito yung, kumbaga, isa sa mga, ito yung masasabi ko na pinaka-paborito kong pinapakinggan, pinaka-paborito kong sinusundan upang mapakinggan, at pinapangarap ko sanang makita at mapakinggan sa personal. Kaya lang, sa napaka-batang edad, mga kapatid, sa hindi ko malamang dahilan, kinuha na siya ng Panginoon. Sa edad na, I think, ano lang siya, 56. Matanda lang siya sa akin ng 4 na taon. Ipinanganak po siyang sa single mom, at siya po ay, ang nanay niya ay Buddhist, at siya ay hindi nakarinig ng Ebanghelyo hanggang siya ay dumating sa college. Pero sa kabila po ng mga bagay na yun, mga kapatid, nung niligtas siya ng Panginoon, ay binigyan po siya ng Panginoon ng talagang napakalalim na pagkaunawa sa kanyang mga salita. At marami po sa aking mga nalaman at natutunan ay sa kanya ko natutunan. So, itong mga nakaraang, itong taon na ito na 2025, tatlong mga tanyag na mga aral kinuha ng Panginoon na ating tinitingala. Isa si John MacArthur, isa si Charlie Kirk, at itong pangatlo si Bodhi Baham. So, nasabi nga nila, your loss is heaven's gain. So, pinanood ko yung funeral ni John MacArthur, talagang napakagago, at talagang maiiyak ka sa mga matotoo. Ganun din yung funeral ni Charlie Kirk. Yung funeral ni Charlie Kirk, sinasabi nila para daw Super Bowl, yung football sa Amerika, para daw final sa Super Bowl. Pero regardless, mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon si Charlie Kirk para magkaroon ng revival sa maraming mga evangelicals sa Amerika. Napakaraming mga tao, mga kabataan ang bumalik sa church dahil sa pangyayari yun. And then, itong buwan ay si Bodhi Baham. Pero mga kapatid, ang pagtangis ng mga mananampalataya na nawawalan ng mahal sa buhay ay may kasamang pagdiriwang sa Panginoon. Bagamat, alam po ninyo, ang kamatayan, yan ay isang, kumbaga, uncharted territory sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung ano. Maraming nagsasabi na hindi ako takot mamatay. No. Hindi tayo takot sa kamatayan. Okay? Pero takot tayo mamatay. Okay? Kung hindi ka takot mamatay, sige nga, pag dumadaan yung bus, tumapat ka dyan, hindi ka takot mamatay. Lahat po may takot na mamatay. Pero yung mga Kristiyano, bagamat may takot na mamatay, pero walang takot sa kamatayan. Ang sabi nga ni John MacArthur, all that death can do is deliver me to the presence of God. Yun po yung sabi niya. Ang kayang gawin lang ng kamatayan ay dalhin ako sa presensya ng Diyos. Sino ang makakapagsalita ng mga ganyang kataga, mga kapatid? Yun lang mga na kay Kristo. Amen? Yun lang mga na kay Kristo. At alam mo na pag ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, alam mo ang kasiguraduhan niya ay nasa buhay mo. So yan ang sinasabi ni Paul, huwag kayong maging ignorante. Huwag kayong magpakita na para bang wala kayong pag-asa, katulad ng mga hindi mananampalataya. Lalo na patungkol sa mga namatay na nasa Panginoon. Malaki ang kaibahan ng kanilang mga namatay kumpara sa mga namamatay na kay Kristo. Ang sabi niya,
concerning them, I would not have you to be ignorant concerning them which are asleep. Okay, sa Thessalonians po, later sa chapter 5, may mababasa rin tayo yung word na asleep. Pero yung paggamit po rito ni Paul sa chapter 4 ng asleep, tututukoy po sila doon sa mga namatay kay Kristo. Okay? Hindi yung mga namatay na wala kay Kristo, kundi yung mga namatay na kay Kristo. Bagamat sa chapter 5, gagamitin na naman po itong word na ito, pero tumutukoy siya doon sa mga walang pake, hindi tumutugon sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Tinatawag sila doon na tulog. Ibig sabihin, kahit anong pangangaral ang narinig nila, kahit anong salita ng Diyos ang narinig nila, hindi sila nagkakaroon ng pagtugon. Ganun pa rin yung kanilang reaksyon. Baliwala. Yun ang tinatawag sa chapter 5 na tulog. Pero dito, yung tinatawag na tulog o asleep ay yung namatay sa Panginoon, na nasa Panginoon, yung namatay na sumasampalataya sa Panginoon. Okay? So, bagamat natatakot tayo na mamatay, pero hindi tayo natatakot sa kamatayan. Ang kinatatakutan lang natin ay yung proseso ng kamatayan. Lalo na kung malakas ka pa, di ba? Tapos, dahan-dahan kang mamamatay, yun siguro nakakatakot yun. Pero yung biglaan na katulad kay Charlie Kirk, pinasasalit po siya, binaril siya sa liig. So, yun, walang proseso yun. Agad-agad nandun na siya sa appreciation ng Diyos. Pero yung may sakit ka, unti-unti kang nanghihina, yun medyo nakakatakot yun. Naalala ko may isang kasama tayo sa church na parang ano siya, tulog, yung sa chapter 5 na tatalakayin natin sa mga susunod, na kahit anong tagal na niya sa church, hindi siya ganun nagiging matapat, pero nung na-diagnose siya hindi ko na maalala kung ano yung na-diagnose sa kanya, at nag-dialysis siya, kidney, pag nag-dialysis ka, kidney, yun, nagkaroon siya ng matinding karamdaman sa kanyang bato, so nagda-dialysis siya, I think 2 to 3 times a week. Nung naranasan niya yung karamdaman na yun, talagang lahat ng activity sa church, dinaluhan niya. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, prayer meeting, pati yung mga special occasions na pupunta yung mga mananampalataya sa Panginoon. Lahat yun, sinamahan niya, naging matapat siya sa Panginoon. Kaya lang, may karamdaman na siya. Siguro nananalangin siya, Panginoon, magtatapat na po ako, basta pagalingin niyo lang po ako sa aking sakit. Pero hindi siya pinagaling ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na po natin hintayin yung ganong bagay. Ang Panginoon, karapat-dapat po siya sa ating pagtatapat. May sakit man tayo o wala. Amen? Karapat-dapat po siya sa ating pagtatapat. Hindi tayo magtatapat dahil may sakit tayo o dahil gusto natin pagalingin niya tayo. Hindi. Magtatapat tayo sa Panginoon dahil karapat-dapat siya na tayo magtapat. Kahit na dumating pa yung panahon na halimbawa tayo magkasakit ng malubha, karapat-dapat ang Panginoon sa ating paglilingkod, paglingkuran pa rin po natin siya, mga kapatid. Ganyan po yung tao, no? Pag dumating sa ganyang kalagayan, siyempre naisip niya mamamatay na siya, natatakot siya, wala siyang ibang malapitan, hindi ang Panginoon. So, ang ginagawa niya, nagsisikap siya. Pero mga kapatid, hindi po tama yung gano'n na hinihintay pa natin yung mga pagkalabit ng Panginoon bago tayo kumilos. Ngayon pa lang kumilos na po tayo. Amen? So, yung mga natutulog dyan na sinasabi ay hindi lahat ng namatay, kundi yung nasa Panginoon lang. Okay? Yung mga sumampalataya lang kay Kristo na namatay. Ibig sabihin, kaya tinatawag po yan na asleep. Ibig sabihin, sa kanilang pagkamatay, hindi sila pumunta sa lugar ng kaparusahan, kundi sila pumunta sa presensya ng Panginoon doon sa lugar ng kapahingahan. Amen? Nakita niyo po? Verse 14 ang sabi niya, for if we believe that Jesus died and rose again, kung sumasamba
Sumampalataya tayo na si Kristo nga ay namatay at nabuhay na maguli, sabi niya, even so then which sleep in Jesus will God bring with Him. Napakaganda, di ba? Kung kayo'y sumasampalataya na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, at kung yung mga namatay na mahal sa buhay ay sumasampalataya rin na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, ang sabi niya, God will bring them with Him. Makakasama rin sila ng Diyos. So huwag kayong tumanis na para bang kayo'y walang pag-asa. May pag-asa kay Kristo. At ang pag-asa kay Kristo ay tunay. Amen? So, sabi niya, being still in union with Him, they sleep in His arms and are under His special care and protection. So, yung mga namamatay kay Kristo ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Panginoon. Their souls are in His presence, and their dust is under the care of His power, so that they are not lost, nor are they losers, but great gainers by death. Amen? So yung mga namamatay kay Kristo, hindi sila nawala o hindi sila nawawala. Hindi sila talunan, kundi sila ay nakinabang. Dahil nasa presensya sila ng Panginoon. Anong sabi ni Paul? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Sa iba, pag namatay, malas daw. Amen? Medene, malas. Pero sa Panginoon, ang kamatayan sa Panginoon ay pakinabang. And their removal out of this world is into a better place. Ibig sabihin, yung pag-alis dito sa kasaklap ng mundong ito, ay pagpunta doon sa kalagayan na napaka-mapalad. Ano po? Yan ang sinasabi dyan. Okay? So, talagang yan ang kagandahan kapag tayo po ay nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen? Ito po yung doktrina ng pagkabuhay na maguli. Kaakibat siya ng doktrina ng pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? At ito po yung ating pag-asa na ipinangako sa atin. It is taken for granted that as Christians, they knew and believed this, the death and resurrection of Christ are fundamental articles of the Christian religion and give us hope of a joyful resurrection, for Christ, having risen from the dead, has become the first fruits of those that slept. Ibig sabihin, yung mga namatay sa Panginoon. And therefore, those who have fallen asleep in Him have not perished nor are lost. So again, ulitin po natin, yung mga binabanggit dito na natutulog ay yung mga namatay na pumunta sa presensya ng Diyos. Hindi lahat ng namatay. Bagamat sa panahon natin ngayon, pag may namatay, lalo may sakit, ay sasabihin agad nila, at least makapainawan eh. Ikutan, sigurado ka makapainawan eh. Amen? Yan ang expression palagi. Tapos pag dumating yung birthday, happy birthday in heaven. Lahat na lang nagbe-birthday sa langit. Walang nagbe-birthday sa impyerno. Bagay yung pangat kong tingnan, ano? Tayo, happy birthday sa impyerno. Hindi naman mag- Pero mga kapatid, inaaliw nila yung sarili nila with a false comfort. Sa kabila, alam nila, yung tao lasenggo, yung tao sugaron, yung tao mapagmura, yung tao hindi walang binabaliwala yung Biblia, at nung namatay siya, nung nag-birthday, sasabihin pa rin, happy birthday in heaven. It's a false hope, mga kapatid. False comfort. Pero yung sa Kristiyano, mga kapatid, hindi po ito huwag. Ito po yung katotohanan. Amen? 1 Corinthians chapter 15 and verse 18. Ang sinasabi ni Paul dito sa verse na ito, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, kung hindi siya bumangon mula sa mapatay, ang
Ang sabi niya, 1 Corinthians 15:18, "Then they also which are fallen asleep in Christ are perished." Kung walang pagkabuhay na maguli, ang sabi ni Paul, maging yung mga namamatay kay Kristo, nandoon sila sa kaparusahan. Pero, alam naman natin na nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Verse 20, same chapter, natin. Verse 20, sabi niya, "But now is Christ risen from the dead." Bakit nasabi ni Paul yan? Si Paul mismo, mga kapatid, nakita niya si Kristo. Amen? Si Paul mismo, nagpakita sa kanya ng Panginoon doon sa road of Damascus, nung siya sana ay pupunta doon sa mga mananampalataya na nagkalat sa iba't ibang lugar para hulihin niya at parusahan niya. Nagpakita ang Panginoon sa road of Damascus sa kanya. Nakita niya yung risen Lord, yung risen Christ. Nakita niya yung Kristo na bumangon sa mga patay. Kaya sabi niya, "But now is Christ risen from the dead." Kaya sigurado po si Pablo, mga kapatid, his resurrection is a full confirmation of all that is said in the gospel, which has brought life and immortality to life. So yung kalagayan po nung namatay sa Panginoon ay napakaganda. It is glorious. Amen? At sila po ay masaya doon sa kanilang kalagayan doon. Bagamat wala na sila, at the moment, mga kapatid, wala na silang contact or connection sa atin. Kaya yung mga nagsasabing, "May pakit sa ako'y babo, may pakit sa ako. Aliwain, may pakit kayo, malaw na mga kita." Kasi yung mga namatay doon, at the moment, wala po silang alam sa mga nangyayari dito. Wala silang control o wala silang connection. Nandun lang sila, nag-enjoy lang sila sa presensya ng Panginoon. Okay? So yun po. Punta tayo, balik tayo sa ating teksto sa verse 15. Ito po yung kalagayan nila. Napaka maluwalhati. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga pinangako ng salita ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya ay hindi kailangan hintayin muna ang lahat ay mapunta sa presensya ng Diyos para maranasan nila ito. No, nauna na po yung mga namatay sa Panginoon, nararanasan na po nila itong mga pangako ito ng Diyos sa presensya ng ating Panginoon. Kung papansinin po ninyo, sabi niya, "This we say unto you by the word of the Lord." Hindi namin sinasabi ito dahil ito yung naiisip namin, ito yung pinaniniwalaan namin, ito yung ini-invento namin katuruan. Hindi. Ang sabi ni Paul, sinasabi namin sa inyo ito because this is the word of the Lord. Ito ang salita ng Diyos, kaya ito'y tunay na maaaring panghawakan at pagtiwalaan na kung saan itong mga namatay sa Panginoon, okay, ay makakaranas po sila ng resurrection of the dead. They will have a future state of blessedness, and they are part of the creed of the Old Testament saints. Yet they are much more clearly revealed in and by the gospel. Kaya sabi niya, by this word of the Lord, that the Lord Jesus will come down from heaven in all its excellence and power of the upper world. Okay? So, ayan, sabi niya, by the word of the Lord, we which are alive and remain unto the coming. Ibig sabihin, sinasabi ang pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Verse 16, "For the Lord Himself shall descend from heaven with
with a shout. Alam po ninyo, itong mga nakaraang buwan, ang daming mga nag-predict na naman ng pagbabalik ng Panginoon. Meron pa nga September 22 or 23 and 24. Kaya nung nagbiro ako sa social media, nung September 24 yata yun, sabi ko, naku, naiwan tayo. Sabi ko ganun kasi sabi nila, yung rapture daw, mangyayari ng September 24. So hindi nangyari, meron naman nagsalita ngayon, i-delay daw, mangyayari naman daw, ngayong October na naman. Kaya mga kapatid, it is clear, mga kapatid, sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, no one knows. Ibig sabihin, walang ibang pag-aanunsyo nito, sabi ni Kristo, kundi ang aking Ama. No one knows. Pero itong mga bulaang mga tagapagturo na ito, they always play that they know. They always play the role that they know. Kaya nangyayari sila po ay nabibigo. So verse 16 sabi niya, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. So ang pagbabalik ng Panginoon ay merong malakas na pagsigaw. Siguro ito yung pagsigaw ng mga anghel. Ano? May malakas na pagsigaw. Gaano kalakas? Siguro at pihano, mas malakas pa ito sa mga malalakas na mga pagkulog na ating narinig. At ang sabi niya, with the voice of the archangel and with the trump of God. So hindi lang pagsigaw ng mga anghel, kundi meron ding trumpeta. Okay? Meron pong trumpeta. At yung pinakahuling trumpeta, ang sabi niya, the dead in Christ shall rise first. Babangon yung mga namatay kay Kristo. Ito yung isang liwaga na sinasabi sa Bible. Amen? Ito rin yung nilalarawan ng mga nakikita natin sa ordinaryong buhay sa araw-araw na mula sa pagiging patay ay magkakaroon ng buhay. Nabanggit natin ito ay doon yung nakaraan, yung isang binhi na kung saan pinatuyo at namatay. Isang binhi ng prutas o gulay. Patay na, wala ng buhay. Pero pag binaon mo sa lupa, nagkakaroon siya ng buhay. Amen? So ito po'y naglalarawan ng resurrection. Okay? Lalo na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mula sa langit, ang sabi niya, bababa siya dito sa lupa at yung mga namatay kay Kristo ay babangon una. They will rise first. So mabilis lang po ito. Hindi yung parang pumipila tayo sa buffet ng pagkain, di ba? Sila muna, tapos tayo pagkatapos nila. Tapos yung mga nakakuha, kakain na. Pagkatapos natin, tapos na sila kumain, pwede na naman sila pumila. Hindi po ganun katagal. No? Hindi tayo pipila ng ganun sa pagbabalik ng Panginoon. Okay? Ito po'y mangyayari ng mabilisan lang, mga kapatid, itong pagbabalik ng ating Panginoon. Then we which are alive and remain shall be caught up together with the Lord in the clouds. Sabi nyo, doon, in the clouds. Saan ba yung mga clouds? Diyan, nakikita. Alam po ninyo pag nakasakay kayo ng aeroplano, kasi minsan yung nakikita natin yung mga ulam para bang nakaganon sila, di ba? Kasi yung nakikita natin, dito lang sa ibaba. Pero pag nasa aeroplano ka, mga kapatid, at yung aeroplano lumagpas sa mga ulam, makikita mo yung kaulapan, mga kapatid. Parang lupa din, flat na gano'n, no? Yung mga ulam, makikita mo hanggang doon, hanggang mawala na yung paningin mo. Yung tinatawag nilang yung perspective mo ay, kasi merong certain, yung perspective natin, na yung layo na nakikita natin. At yung layo na yun, mawawala na yung ibang mga bagay hindi na natin makikita. So, pag nasa taas ka ng aeroplano, lumagpas siya sa mga ulam, makikita mo yung mga ulam, mga kapatid, hindi sila pag ganon. Flat din sila yung mga ulam. Sabi niya rito, pagbalik ng Panginoon sa huling trumpeta, o pagtunog ng trumpeta, yung mga patay kay Kristo, babangon, kasama yung kanilang mga katawan.
Yung kaluluwa nila o yung espiritu nila at yung katawan, mag-iisa sa kapangyarihan ng Diyos sa isang iglap. Yan man ay na-cremate, yan man ay inilibing, inagnas, kinain ng mga bulate. Sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, itong sinasabi niya ito na pagtunog ng trumpeta, pagsigaw ng mga anghel, babangon itong mga katawan nitong mga namatay kay Kristo at magsasamang muli yung katawan nila at yung kaluluwa nila. And then, sa huling trumpeta, yung mga buhay kay Kristo, sabi niya, ay kukunin din. Sabi niya, then we which are alive and remain shall be caught up together. Tayong mga buhay, inabutang buhay ng Panginoon sa inyong pagbabalik. Ang sabi niya, kukunin din tayo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa isang ilang mga kapatid, mararanasan natin yung pagbabago ng ating katawan. We will not, may mga nagsasabi na itong ibig sabihin daw ng caught up na ito ay sa mabilis na isang iglap, mararanasan din natin yung kamatayan kung buhay pa tayo. Sa isang iglap, mabilis yun, mararanasan natin kamatayan na parang hindi natin mararamdaman, and then magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating katawan, glorified body, yung sinasabi niya rito, at makakasama natin sila doon. In the air, in the clouds, ang sabi niya rito. So, ibig sabihin, lumulutang tayo, lumilipad tayo, kapatid. Tama? Pero hindi po ito yung napapanood nyo sa social media, na, doon, naiwan yung damit, tapos yung mga naiwan dyan na, hindi po yun. Na para bang itong mga naiwan, parang bigla na lang silang naiwan na hindi nila alam kung nasa yun. Hindi. Sabi diyan, pagbalik ng Panginoon, it is with a great shout of the archangel. Hindi lang may pagsigaw, meron pang trumpeta. Ganon, malakas. So malalaman ng lahat. Hindi sila makukot unaware na, nasa na, hindi. They will hear that sound. No? Hindi po ganon. Okay? So yan ang sinasabi dyan. Okay? At doon natin sasalubungin ng Panginoon. In the air. Doon, ibig sabihin kung matagal na natin pangarap na tayo ay makalipad, makalutang. Kapatid, mararanasan din natin. Ano? Alam niyo, nung bago-bago ako ng palataya, kasi ang sabi nila, kukunin ka ng Panginoon, tapos meron pa rito na panahon, kukunin ka doon. So, sabi ko noon, siguro pag kinuha tayo ng Panginoon, sabi ko, papasyal pa ako sa mga planeta. mga ano yun, kakang-isip lang yun. Wala sa kayo po yung mga gano'n. Pero yun ang nagiging resulta ng mga maling kaunawaan sa salita ng Diyos. Ano? But anyway, malinaw po rito, mga kapatid, na yung mga namatay kay Kristo ay susundan ng mga buhay kay Kristo. At sasalubungin natin ang Panginoon doon. At hindi tayo pupunta kung saan. Kumbaga, tayo yung magiging usher ng Panginoon, babalik dito sa lupa at isa-serve ng Panginoon yung kanyang judgment. Okay? So, napakalinaw po ng sinasabi po dyan. Then we that shall be found alive will be changed. Ano po? Ay mapapalitan po yung ating katawan. Basahin natin sa unang Korinto 15, talatang 50 at 1. Unang Korinto 15, 50 at 1. Behold, I show you a mystery. So, sinasabi ni Paul, hindi ko ito may paliwanag sa inyo ng lubusan na talagang detalyado because this is a mystery. Sabi ni Paul, we shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat mamamatay. Pagbalik ng Panginoon, may aabutan siyang buhay. Pero sabi niya, bagamat hindi mamamatay, but we shall all be changed. Ibig sabihin, bagamat ang lahat hindi namatay, pero ang lahat pagdating doon sa appreciation ng Panginoon,
ay magiging pare-parehas. Everybody's changed, magiging katulad ng Panginoon, magtataglay ng glorified body. Pastor, ibig pong sabihin, yung itsura natin, mababago na? Di ko alam. Ano? Baka hindi nga eh. Nangangarap sila ng magbago yung mukha. Ano? Alam po ninyo, hindi naman importante yung mukha sa tao. Importante yung mukha eh. Ano? Pero, ang malinaw lang dyan ay yung nakasulat sa unang buwan, kabanatang 3, I think talatang 2. Tingnan natin, tingnan natin yun. Unang buwan, kabanatang 2, kabanatang 3, kabanatang 3, talatang 2. Ano sabi niya? Malinaw ang sabi niya, Beloved, now are we the sons or the children of God, and it does not yet appear what we shall be. Hindi pa nakikita kung ano tayo magiging. But we know that when He shall appear, sino? Panginoon, pagbalik niya, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Yun lang ang malinaw, mga kapatid. Amen? Na magiging katulad natin ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Yung glorified body niya, magiging katulad ng anak natin at ng katawan natin yun. Balik tayo sa 1 Corinthians 15. Verse 52 tayo. So sabi niya, we shall not all sleep, but we shall all be changed. 52, ano sabi niya? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So may mga importanteng detalye rito, mga kapatid, na gusto kong bigyan niyo ng pansin. So yung mga namatay kay Kristo, the dead in Christ, they shall be raised incorruptible. Ibig sabihin, yung katawan nila magiging incorruptible, hindi na masisira, hindi na mapapasailalim sa pagkasira, sa pagtanda, sa sakit, o sa anumang mga katulad doon. Okay? At ang sabi niya, and we shall be changed. Pero mangyayari ito, sabi niya, in a moment, in the twinkling of an eye. Sa isang mata. Ganun lang kabilis. Pero, doon sa isang mata, mayroong dalawang trumpeta na binabanggit ko rito. Pero isang mata lang. Di ba? Kaya mystery siya eh. Di ba? Tingnan po ninyo. At the last trump. Okay? Sa huling pagtunog ng trumpeta, sabi niya sa verse 51, we shall not all sleep, but we shall be changed. We shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye at the last trump. So sabi niya, sinasabi ni Paul, tayong mga buhay, kasi buhay pa si Paul noon eh. Sabi niya, sa huling trumpeta, sabi niya, at the last trump, sabi niya, we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Okay? At the last trump. Pero sabi niya, for the trumpet. Ito muna. Hindi ito yung last trump. Okay? Hindi ito yung muling trumpeta. Yun naman mga naniniwala sa yung mga naglilikha ng mga haka-haka dahil sa maling pangunawa sa Bible. Sinasabi naman nila na trump. Kasi sa ibang version, sabi niya, the last trump, sabi niya. So sinasabi nila naman, si Donald Trump daw yun. So hindi po si Donald Trump yun, mga kapatid. So, itong sabi niya, for the trumpet shall sound. Hindi po ito yung last trumpet. Okay? Kasi itong trumpet na ito, and the dead shall be raised incorruptible. Kasi di ba sabi doon sa Thessalonians, sa text natin, sabi niya doon, the trumpet shall sound, tapos babangon yung mga patay. Pero sa huling trumpeta, sabi niya, yung mga buhay naman kay Kristo. So may dalawang trumpeta po na binabanggit dito. Yung unang trumpeta na tutulog para sa mga namatay kay Kristo, yung huling trumpeta para sa mga nabubuhay pa para
yan, mga kapatid. Bagamat sinasabi ni Paul, yan ay isang mystery. Okay? Pero napaka-importante pong detalye niyan, mga kapatid. Balik tayo sa ating teksto, ate. So, verse 17, ang sabi niya, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So, sa ano po yan? Last trump, yung huling trumpeta. Okay? In fact, sa Israel, pag sila po ay lulusob sa gera, meron po silang dalawang trumpeta. O kaya pag may umaatake po sa kanila, meron po silang dalawang trumpeta. Yung una warning, yung pangalawa, yun na. So, yung mga bagay na yun na pinapahintulutan ng Panginoon sa mga pangyayari ay naglalarawan ng mga future events. Ano po? Na gagawin ng Diyos. Okay? So, dapat mga kapatid, magtapat tayo sa Panginoon. Alalahanin natin na pag dumarating sa atin itong mga pagsubok na ito, lalo na pag nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay na hindi natin maiwasan, kahit sa sarili natin, hindi natin alam. In fact, pag tumatanda ka, lalo na pag lumalagpas ka na ng 50, lagi mo na naiisip itong mga bagay na ito. No wonder yung tatay ko, nung bago siya, yung mga huling taon niya, siguro mga 5 taon, mga last 5 years niya, lagi niyang binabanggit na pwede na akong mamatay. O, may dinadalangin siya sa Panginoon, Lord, bigay mo lang to, tapos pwede mo na akong kunin. Lagi niyang binabanggit, pag wala na ako, ganito, ganyan. Totoo pala yun, pag tumatanda ka, kasi alam mo na pag umabot ka na nagpawa, 40, 50, alam mo na yung kalahati ng buhay mo, o lagpas kalahati ng buhay mo, na ibuhay mo na. Alam mo yung natitira sa buhay mo, kakaunti na lang. Eh, lagi mong naiisip yan. But, hindi mo natin kailangan hintayin yun. Ngayon pa lang, dapat na tayo magtapat sa Panginoon, patuloy na magtiwala sa Panginoon, at patuloy na maging patotoo para sa mga katotohanan ito. Upang yung iba naman na hindi nakakaalam ito, ay magkaroon din sila ng kaalaman o pag-asa sa kanilang buhay dito sa lupa at makakilala din sila sa Panginoon at makasama natin sila sa pagbabalik ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon, ikaw man ay wala na dito sa mundo o nandito pa sa mundo, mga kapatid, we will see you, we will meet you in the air, in the presence of the Lord. At yun ang napakadakilang kaaliwan po natin. Kaya sabi niya sa panghuling talata, ang sabi po ni Paul, wherefore, comfort one another with these words. Why? Dahil ang mga salita po ito ay katotohanan. Ito po yung mga doktrinang pinanghahawakan ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan, ng mga iglesia sa Bagong Tipan, at sa pagbabalik ng Panginoon ay kakasamahin niya ang lahat ng sumumpalataya sa Kanya. This may be done by serious consideration and discourse on the many good lessons to be learned from the doctrine of the resurrection of the dead, the second coming of Christ, and the glory of the saints in that day. So sabay-sabay po yun mangyayari, mga kapatid. Ang pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya, ang pagbabalik ng Panginoon, at ang glorification po ng mga mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, ang lahat ng bagay dito pansamantala. Mga sakit ng ulo, mga problema. In fact, i-enjoy po natin yan, mga kapatid. Bagamat it sounds like a strange thing to say na i-enjoy natin yung mga yan. But imagine, mga kapatid, pagbalik ng Panginoon, pag nandun na tayo sa presensya niya, wala nang problema. Wala nang anumang iniisip. Wala nang sakit. Wala nang kabigatan. Hindi mo na iniisipin kung anong gagawin mo sa susunod
Sa mga wala sa Panginoon, that may sound boring. Ay, ganun lang gagawin sa langit, sasamba lang sa Diyos. Wala na. Kasi, wala silang alam sa salita ng Diyos or limitado lang nila sa salita ng Diyos. Yung mga tunay na mananampalataya, lumalaw sila sa salita ng Diyos, kaya alam nila na yung pagsamba sa Diyos, it is the greatest thing, it is the greatest task that a man can do in his life. Yung pagsamba sa Diyos. Alam niyo ba, mula ng nilikha ng Diyos, ang langit at lupa ay sumasamba sa Kanya magpasa hanggang ngayon sa kabila ng pagkakasal. Anong sabi sa Psalms? The heavens declare the glory of God. And the firmaments, yung mga bituin, show His handiwork. Ang tao lang ang hindi gumagawa niya. Pero lahat ng nilikha ng Diyos, ever since the day of creation, sumasamba sa Diyos. Why? Kasi yun ang magbibigay ng kahulugan at kabuluhan sa ating pananatili dito sa mundo. Kapag ang isang tao, dumaan siya sa mundong ito, nang walang pagkilala sa tunay na Diyos, nang walang pagtanggap sa Ebanghelyo, nang walang pakikipag-relasyon sa tunay na Diyos, ang buhay niya ay ginugon niya sa mundong ito nang walang kabuluhan at walang kahulugan. Nagkakaroon lang tayo ng tunay na kabuluhan at tunay na kabuluhan at kahulugan dito sa mundong ito, hindi dahil sa material na bagay na tinatangkilik natin, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa posisyon, hindi dahil sa mga na-accomplish natin o sa mga pagkilala na natatanggap natin. No! Ang kabuluhan natin at ang kahulugan natin sa mundong ito ay nasusumpungan sa kaugnayan natin sa Panginoon Hesus. Nasusumpungan sa pagsamba natin at pagpupuri natin sa Panginoon Hesus. Hindi sa anumang mga bagay. Kaya mga kapatid, huwag tayong bibitaw, patuloy tayong nagtatapat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita at mga paalala. Salamat po, O Diyos, tunay na nakaka-encourage, Panginoon, at nagbibigay sa amin ng kaaliwan na isang araw, O Diyos, kayo ay babalik. At kami man ay buhay o namatay na kay Kristo, kami ay inyong kukunin. At kami ay makakalaya na sa makasalanang mundo. Kami makakalaya na sa presensya at kapangyarihan ng kasalanan. Kami makakalaya na sa mga sakit, sa mga problema. At ang magkakaroon na lang kami ay kalwalhatian kay Kristo Jesus. Salamat po. Lord, may mga mahal pa kami sa buhay. May mga kaibigan pa kami. May mga kamag-anak pa kami at mga kakilala na wala pa po sa inyo. Kahabagan niyo rin po sila, Panginoon. At kami naman tulungan niyo po na magtabak. At sa aming pagbubuhay, mailarawan namin ang mga bagay na ito, lalo na sa Kristo at ang kanyang Ebanghelyo. Upang sa magitan ng aming buhay, Panginoon, ay meron ding mga makakilala sa inyo. Salamat po. Tulungan niyo po yung mga kapatid namin na nag-struggle, Panginoon. Yung mga kapatid namin na hindi po namin alam kung ano yung pinagdadaanan. But for the longest time, Panginoon, hindi po namin sila nakakasama sa mga pagpipino. Bagamat sila sa ibang mga bagay, nakakapunta naman sila, nagagawa naman nila yung ibang mga bagay. Lord, kung sila po ay tunay, kumilos po kayo sa kanilang mga buhay. At sa mga natin dito, Panginoon, patuloy kami maging matapat sa inyo, ano man ang aming kalagayan sa buhay na ito. Maging malakas kami sa pagkakalam namin na ito'y pansamantala lamang. Ang lahat dito sa mundo ay lilipas, maiiwan, masusunod. Ngunit ang mga bagay na aming
bumawi sa ating pagbabayaran.